Welcome mga kalinya, Fresh Ampere po para po sa ating panibagong electrical tutorial video. So sa video pong ito, pag-aaralan po natin ang water pump automation. So pag-aaralan natin ang basic of water pump automation na gumagamit ng pressure switch at ng float switch. So ito po yung pinaka-basic, pero ito po ay ginagamit sa mga residential, commercial, and even high-rise building mga kalinya. So kung bago ka kalinya sa channel na ito, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. So sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. So bago po tayo pumunta sa ating wiring tutorial mga kalinya, pag-aralan po muna natin ang mga basic components na kakailanganin natin sa ating gagawing pag-wiring. So umpisa na natin mga kalinya. Kalinya, ito po ang mga kailangan nating mga basic components para po sa ating gagawing video tutorial. Unang-una po ang ating circuit breaker for our control circuit at ang ating circuit breaker for our supplying our induction motor. So, papaliwanag ko lang po sa inyo kung bakit po lagi nyo napapansin na magkaiba lagi ang circuit breaker ng control at ng ating induction motor. Kasi po, mas safe po kung magkakaroon po tayo ng sariling circuit breaker for our control circuit kasi maliit lang po ang load niya. Unlike induction motor, malaki po siya. Hindi po pwedeng nating laging isasama ang control, ang supply ng ating control sa ating circuit breaker for our induction motor. Mangangailangan po tayo ng isang magnetic contactor, thermal overload relay. Meron din po tayong nilagay na mga terminal block. Dito po natin i-connect ang ating supply for our induction motor. At dito po natin itatap ang common, normally open at normally closed ng ating float switch. So gagamitin po natin ang ating normally open for our control circuit para kapag nawalan po ng tubig, mag-o-open po siya. So yung close naman po, pag nawalan ng tubig, mag-iilaw po naman ang ating no water indication lights. So ito po ang ating pressure switch mga kalinya. So meron po siyang setup. So depende po sa isa-setup natin. Normally po kasi ang settings po na ginagawa ko for residential is about 2 bars in cut in and 3.5 bars in cut out. So dito po natin ilalagay ang ating wires galing sa ating float switch papunta sa ating contactor. So ito po naman ang ating float switch mga kalinya. So mamaya po pakikita ko sa inyo ang alin ang common at alin ang NC at alin ang NO na gagamitin natin for control circuit at sa ating indication lights. So ito po naman ang ating setup mga kalinya. Meron po tayong auto manual position. So pag naka-auto po, dadaan siya by pressure switch. So pag manual po, bypass po ang pressure switch pero controlled pa rin siya by float switch kasi hindi po pwedeng mag-manual tayo selection kung wala naman tubig. So ito po ang ating stop indication. Ito po ang run indication lights. Ito po ang trip. At ito po ang no water indication. So tuloy na natin mga kalinya ang ating pagwawiring at ang ating pag-aaral. Bago po tayo mag-proceed sa ating gagawing wiring tutorial, pag-aralan po muna natin ang mga contacts ng ating float switch. So kung makikita nyo po yung ating float switch, so ito po siya, nakababa po siya. So naka-normal state po siya. So kailangan po natin hanapin ang ating NO, normally open, for controlling our control circuit. So pag nawalan po ng tubig, so dapat mag-o-open po siya. Pag may tubig po, magko-close contact po siya. And then hahanapin din natin ang ating normally close contact. So pag nakababa siya, magko-close siya. So yan po ang mag-activate sa ating no water indication lights. So as a tip lang po mga kalinya, dapat ang float switch natin nasa ibabaw po ng ating put valve. So hindi ho siya pwedeng umandar kung wala na pong tubig para hindi po mag-dry run ang ating motor. So umpisahan na po natin mga kalinya. So ilalagay ko po ang ating isang test lead sa red. And then so blue, red and blue. So wala po siyang
continuity. So, pag tinaas po natin, dapat magkaroon. So, ito po ang ating gagamitin for controlling our entire circuit. So, red and blue. Pagdating naman po dito sa black, so dahil nakababa siya, may close contact siya, so ito po ang ating gagamitin for our activating no water indication lights. So, sana po naging malinaw po mga kalinya. So, pag tinaas natin, may tubig, mag-o-open siya. So, umpisahan na po natin ang ating pag-wiring mga kalinya. So, umpisahan na natin mga kalinya. So, according sa ating drawing, from our line, pupunta po tayo sa ating load switch. So, ito po yung ating wire. Lalagay po natin from our circuit breaker. Papunta po sa common terminal ng ating load switch, which is red wires po. So, ilalagay po natin dito sa ating terminal block, papunta sa ating red wires ng ating, or common ng ating load switch. And then, isusunod po natin from NO terminals ng ating contact ng ating float switch, pupunta po tayo sa common ng ating selector switch. So, ito po siya. Oh. From this line, galing po sa ating float switch, pupunta sa common terminal ng ating selector switch for selecting auto and manual operation. So, ito po yung ating common terminal. So, from this point po, ilalagay natin ang wire papunta dito sa common terminal. Ilalagay ko na po ang wire ng ating load switch, normally open terminal, papunta sa ating selector switch, common terminal. So, dito po natin siya ilalagay. So, hihigpitan na po natin ang common na galing sa normally open contact ng ating float switch. Ngayon tapos na tayo sa float switch at sa common terminal ng ating selector switch. So, according po sa ating drawing, from auto terminal, pupunta po siya sa contact ng ating pressure switch. And then, from our pressure switch, dadiretso siya sa A1 terminal ng ating contactor. Ito po ang auto contact block or selection ng ating selector switch. So, ilalagay po natin dito ang wire. Ito po ang wire na to, ang siya naman pupunta, tulad nga po ng aking sinabi, sa ating pressure switch. So, ilalagay na po natin. And then, yung isa pong end point ng ating, ito po naman ang pupunta sa ating contactor, sa A1 terminal. Ilalagay ko na po ang wire from our pressure switch na siyang pupunta sa ating A1 terminal. Ito na yung ating wire na nanggaling sa ating pressure switch for activating our contactor for auto mode operation. Ngayon tapos na po tayo sa auto mode selection ng ating control circuit. Dito naman po tayo sa ating manual mode selection. So, according po sa ating drawing, so from selector switch common, pupunta po tayo sa manual ng ating selector switch. And then, directly tayong pupunta sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So, sa drawing po, pwede rin naman natin i-connect from the 1 point or 1 terminals ng ating pressure switch. Pero as per drawing, para mas madaling maintindihan natin, so diretso tayo from manual selector switch papunta sa A1 terminal ng ating contactor. So, ikakabit na po natin ang ating wire ng ating manual na siya naman pong pupunta directly sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So, ito po yung ating wire ng manual at ng auto mode ng selector switch. So, magsasama po sila dito. So, hipitan ko lang po mga kalinya. So, kahit po sila magkasama dyan, hindi naman po magsasalubong ang
magsasabay ang line na galing sa auto at sa manual selector switch mga kalinya. Tapos na po tayo sa part ng pag-wiring natin sa ating float switch, auto and manual selector switch. Dumaan na rin tayo sa ating pressure switch hanggang sa A1 terminal ng ating circuito. So ang kulang na lang natin mga kalinya ay ang from neutral line from our circuit breaker, pupunta tayo sa normally closed contact ng ating overload relay papunta sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. So, ilalagay ko na po ang wire from our neutral terminal ng ating circuit breaker papunta po sa A2, normally close contact ng NC ng ating thermal overload relay. So, ayan po, nakalagay na po siya. From our another point of normally close contact of our overload relay, ito po yung pupunta sa ating A2 terminal ng ating magnetic contactor. So, kung mapapansin nyo po, kulay black ang ating wire. So, tulad nga po ng aking mga ginagawang pag-wiring ng mga nakaraan, red is for our line supply and black for our neutral. So, ilalagay ko na po ang wire galing po sa normally close contact ng ating ng overload relay papunta sa A2 terminal ng ating magnetic contactor. So, tapos na po tayo sa pag-wiring ng ating main control components ng mga contactor, circuit breaker, selector switch, pressure switch, float switch. So, ang kulang na lang po natin sa pagpe-perform ng ating wiring tutorial ngayon ay ang mga indication lights mga kalinya. Bago po tayo mag-proceed sa gagawin nating pag-wiring ng ating mga indication lights, check po muna natin kung gagana ba ang ating ginawang control circuit. So, isinad ko na po ang ating tester by ohmmeter and then i-switch on ho natin ang ating selector switch in auto mode. And then, ilagay po natin ang ating test probe. So, nakababa po ang ating float switch. So, pag tinaas po natin, so, mag-activate po ang ating control circuit kasi po, meron po siyang tubig. So, 0.532 ohms which is 532 ohms. So, pagka naman po na-meet na po ng ating pressure switch ang kanyang cut-off pressure, i-cut off po natin siya. So, dapat mamatay siya. Mag-off po siya. So, ayan, nag-infinite ang ating circuito. So, pagka nag-cut in pressure na naman ang ating pressure switch, so, ayan, gagana po ang ating control circuit. So, nare-read niya ang resistance ng ating contactor. So, ilalagay naman po natin siya by manual selection. So, namatay po kasi nasa off position tayo. Pag nilagay po natin sa off selection, so, kahit po naka-cut off position ng ating pressure switch, so, dapat hindi mamatay or ma-deactivate ang ating control circuit. So, ayan pa rin, no? Nare-read pa rin niya ang resistance ng ating coil ng ating contactor. So, pag nawala ng tubig, so, ayan, mag-infinite siya, mag-off ang ating control circuit. So, pwede na po natin i-try, lalagyan na po natin ng supply ang ating control circuit, mga kalinya. Akin pong isi-switch on na ang ating circuit breaker for our control circuit. So, dapat hindi siya mag-activate kasi nakababa po ang ating float switch. So, pag tinaas natin siya, lagay muna natin sa auto selection. So, pag tinaas natin ang float switch, so, ibig sabihin may tubig, kailangan mag-activate ang ating control circuit. Then, naka-cut in ang ating pressure switch. So, ayan, nag-activate ang ating contactor. So, kung mawala ng tubig, mag-o-off. So, pag nagkaroon ulit, mag-o-on siya. And then, kung halimbawang ma-meet na ng pressure switch ang ating cut of pressure, so, dapat mag-deactivate ang ating control circuit. So, iaangat ko po. So, ayan. So, may tubig, may gumagana by pressure, hindi pa niya nami-meet yung set pressure. Pag na-meet niya, so mag-o-off po siya. So, try naman natin sa ating manual selection. I-off natin. So, sa manual selection,
kahit po naka-cut off ang ating pressure switch, so hindi siya mawawala. So ayan, no, hindi siya nawala mga kalinya. So pwede na tayong mag-proceed sa ating pag-wiring ng ating indication lights mga kalinya. Bago po tayo mag-proceed sa pag-wiring ng ating indication lights, gusto ko lang pong paalam sa inyo na nagkaroon po tayo ng konting modification sa ating control diagram. So ito po yung ating unang diagram na pinakita na ang ating run indication ay naka-parallel sa A1 terminal ng ating contactor. So dahil hindi naman po natin nagamit ang ating isang normally open auxiliary contact ng ating contactor, so ilalagay natin siya sa mas maayos at tamang pamamaraan. So ito na po ang ating bagong control diagram. So kung mapapansin nyo po, dito naman gagaling from line supply ang ating normally open auxiliary contact at normally closed auxiliary contact ng ating contactor. So ang normally open po pupunta sa ating run indication. So ang ating normally closed pupunta sa stop indication. So ganun pa rin po ang ating trip indication lights at no water indication lights. Manggagaling ang trips ating overload relay at ang ating no water ay manggagaling sa normally closed contact ng ating float switch. So tuloy na po natin ang ating pag-wiring. So ayon po sa ating control circuit mga kalinya, ang lahat ng ating indication lights ay nangangailangan ng ating neutral line. So lahat po sila meron. So ito po, nilagyan ko na po siya ng lahat ng neutral line for our stop, run, trip, and no water indication lights. So ayon po sa ating control diagram, pupunta po siya sa neutral terminal ng ating circuit breaker. So, ilalagay na po natin mga kalinya. Iko-connect ko na po ang ating neutral line ng ating mga indication lights sa ating circuit breaker. So, okay na po siya mga kalinya. Isusunod naman po natin ay lalagyan natin ng line supply ang normally open contact ng ating auxiliary contact ng contactor at normally closed contact ng ating contactor at normally open contact ng ating overload relay para magkaroon ng supply ang ating run, stop, at trip indication lights mga kalinya. Inilagay ko na po ang wire na siyang pupunta sa ating circuit breaker, then pupunta sa mga auxiliary contact ng ating contactor na normally closed and normally open. Normally closed for our stop indication and normally open for our run indication. So ito pong kasama niya, nagpunta po dito sa ating normally open contact ng ating overload relay na siyang mag-iilaw in case na magkaroon ng trip ang ating sirkito. So ilalagay ko na po ang ating supply line ng ating mga indication lights sa ating circuit breaker. Nilagyan ko na po ng wire ang ating indication for stop. So ito po yung pupunta sa normally closed auxiliary contact ng ating contactor. So dito po natin ilalagay ang wire na ito. So ayan. Hinigpitan ko na po ang wire ng ating normally closed contact na nagpunta po sa stop. Isusunod naman natin mga kalinya ang sa ating run indication light na pupunta sa normally open contact ng ating auxiliary contact ng ating contactor. Nailagay ko na rin po ang wire ng ating run indication light. So ilalagay po natin siya dito po sa ating normally open auxiliary contact ng ating contactor. So hihigpitan na po natin mga kalinya. Ang isusunod naman po natin ay ang ating indication light for trip. So lalagyan natin siya ng wire from this point and then pupunta dito sa ating overload relay normally open contact. Ito na po ang wire ng ating trip indication light. So ilalagay naman natin siya mga kalinya sa normally open dito po contact ng ating overload relay. Hihigpitan ko na po ang wire ng ating
trip indication light na i-connect natin sa normally open ng ating overload relay. So, ang natitira na lang natin mga kalinya ay ang indication lights for no water indication light. So, isunod na po natin mga kalinya. Nilagyan ko na rin po ng wire ang ating no water indication light. So, dito natin siya kalinya ilalagay sa normally close contact na black wire na galing sa ating float switch. So, ilagay na po natin mga kalinya. So, hihigpitan na po natin yung wire na galing po sa ating no water indication light. So, sa katapat siya ng black wire which is normally closed contact ng ating float switch. So, tapos na po tayo mga kalinya sa pag-wiring ng ating mga indication lights. So, subukan po naman natin bago tayo mag-perform ng power connection ng ating induction motor. Bago po tayo mag-proceed ng paglalagay ng kaayusan ng ating mga control wires at bago natin gawin ang power termination ng ating 3-phase induction motor, check po muna natin kung tama ba ang ginawa nating pag-wiring ng ating mga indication lights. So, i-on na po natin ang ating circuit breaker for our control circuit. So, makikita nyo po, naka-stop, naka-trip, and no water. So, una ho natin, i-reset muna natin ang ating overload relay para mawala ang trip indication. So, okay na po siya, naka-reset na po siya. And then, itataas po natin ang ating float switch dahil nakababa po siya, nag-indicate ng no water. So, itaas po natin siya ngayon. So, nawala po ang no water indication lights natin. So, naka-stop po ang ating control circuit kasi hindi pa tayo nakaset in auto or in manual. So, iset po natin in auto. Kailangan mawala po ang stop, then umilaw po ang ating run. So, dahil naka-cut in ang ating pressure switch, so dapat pag switch on natin sa auto, so, aandar na po kaagad ang ating induction motor. Mag-i-indicate ang ating run. So, ayan. Nag-ilaw na po ang ating run indication light. So, in case po na ma-reach na po ng pressure switch ang kanyang cut-off pressure, so dapat to mag-stop siya. So, ayan, nag-stop siya. So, halimbawa, aandar ulit ang ating control circuit, ang ating induction motor. So, nag-run na naman siya. So, pag binaba natin siya na walang tubig, dapat mag-stop siya and then umilaw po ang ating no water indication lights. So, try po natin mga kalinya. So, ayan po. Nag-stop po and then nawala po yung ilaw ng ating run. So, sa ano naman po tayo? Sa manual selection. So, sa manual selection, switch on ho natin. So, dahil wala pa tayong tubig, nakababa ang ating float switch, so hindi pa rin siya aandar. So, in case na magkaroon ng tubig ang ating under neat tank, so ayan, nawala ang stop, nawala ang no water, at nag-run siya. So, kahit po cut off ang ating pressure switch, so dapat maandar pa rin siya kasi in manual selection po tayo. So, ayan po. So, kung mawalan po ng tubig, mag-stop and then no water indication. So, pwede na po tayo mag-proceed sa pag-energize ng ating 3-phase induction motor na i-consider natin na ating water pump mga kalinya. Mga kalinya, nilagay ko na po ang ating 3-phase supply from our circuit breaker, red, yellow, and blue, pumunta po sa ating magnetic contactor, and then from our magnetic contactor, pumunta po siya sa ating thermal overload relay. And then from our thermal overload relay, pumunta po siya sa ating terminal block. And then from our terminal block, ito na po yung mga lead wires ng ating 3-phase induction motor. So, ito na po ang ating induction motor. So, nakakabit na po or nakakonect na po ang kanyang mga lead wires. So, palagi lang po nating tatandaan, wag po nating ibabaliwalain ang ground na wires ng ating induction motor at ang ground from our funnel. So, lagi po natin silang lalagyan ng ground for our safety and for the safety of our equipment and devices. So, mga kalinya, itry na po nating paganahin ang ating ginawang pag-wiring ng auto manual
water pump controlled by pressure switch and float switch. So let's go mga kalinya. Switch on ko na po ang ating circuit breaker for our control circuit. So nakailaw po ang stop, trip, and no water. So reset po natin ang ating thermal overload relay. So naka-reset na po ang ating overload relay. I-switch on naman po natin ang ating circuit breaker for our induction motor. So naka-switch on na po. So ang supply po natin is 3-phase 380 mga kalinya. So dahil nakababa po ang ating float switch, so naka-stop po siya and naka no water indication. So itataas po natin ang float switch. So i-assume po natin na nagkaroon ng tubig sa ating tangke, sa baba ng ating tangke. So ngayon naka-stop pa rin siya. So dahil naka-cut in position ang ating pressure switch, so once na switch on natin sa auto position, so aandar na po ang ating water pump. So switch on na po natin mga kalinya. So ayan po, gumana po ang ating water pump. So for example po, na-meet na po ng pressure switch ang kanyang cut-off pressure. So dapat pag angat niya, mag-cut off po ang ating entire circuit. So ayan po. Dahil nag-automatic na po, na-reach na po ng pressure pump ang kanyang ng pressure switch ang kanyang set pressure. So pagka po bumaba ulit ang pressure, magko-contact ang ating pressure switch. So aandar po ulit ang ating induction motor. If in case po halimbawa na wala ng tubig, so for our safety, para hindi po ma-dry run ang ating motor, ang ating pump, so mamamatay po siya. So try naman po natin sa auto selection. Sa manual selection. Gawin naman po natin ang ating manual selection. So dahil nakababa pa po ang ating float switch at nag-i-indicate o nagsasabi na no water, itaas na po natin ang ating float switch assuming na may tubig na po sa ating tangke para maging ready na po for activation ang ating control circuit at ang ating induction motor. So ayan po, nawala na po ang no water. So ano po ba pagkakaiba ng manual selection? So ang manual selection po, kahit po naka-cut off ang ating pressure switch, so aandar pa rin ang ating induction motor, mag-activate pa rin ang ating control circuit unless na meron po tayong tubig. So i-switch on ko na po mga kalinya. So ayan, gumana po. So kahit po i-cut off natin ang ating pressure switch, so hindi po mamamatay ang ating control circuit unlike auto selection mode mga kalinya. So yan po ang kanilang pagkakaiba. So switch on natin. So sana po mga kalinya nakatulong po sa inyo ang video na ito. So please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga panibagong videos. Sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. So see you po sa susunod na video and God bless po sa inyong lahat mga kalinya.